Kumusta po kayong lahat? Mabuti naman po. Hello, Tito Chief and Brand. Hello, Mr. Paul and Mr. Anton. Hello, Sir Anton. Hello, Loreto Bartolome. Kung nag-message ka kagabi, Sir Paul, tulog na ako nun. Loreto Aquino ba to? LBA? Oo, Loreto Aquino yan. Sir Aldo. Naku, may mga expert pala tayo dito. Ayan. Mr. Ed Latayan, Edgardo Marasigan, Ellen, Gigi Tatoy, Imelda Plata, Jinky, Joanne, Judith Saruda from Drivers Hong Kong, Maraya, Mayra, Pasita, Rick Kutamura from Sydney, Australia, Susan, Mariam, Raul Serrano, and Coach Danny. Ayan. Kamusta kayo? Kamusta, Sir Paul? Ngayon ka lang na-off? Oo, yung last week, off ako nung Friday, kaya lang merong pinuntahan out of town eh. Tapos this week, off ako ng Tuesday and Friday ulit. Okay. Nung nag-message ka sa akin, tulog na ako, nakita ko kanina lang. So parang di ka nag-work ka. Hindi man ako nagtatrabaho, di ba? Tulog. Pensionado ka na. Siyempre. Ayun. Kumusta po tayong lahat? Ano ng weather dyan sa inyong mga kinilalagyan ngayon? Dito sa UK, medyo umiinit na, no? Pero ngayon, bumalik na naman yung konting lamig eh. For the past days, it's been like summer. Maaraw, mga tao naka-t-shirt lang. Nagpuputukan. And yung horror, ano tawag dito? Northern Lights, lumabas dito sa UK, no? Hindi ko nakita eh. Hindi ko rin nakita. Akala ko sa mga bandang inyo, bandang north, makikita nyo. Hindi ko rin nakita. May certain part lang ng country na nakita nila, hindi naman lahat. Ganda, di ba? Ibang kulay. Yun din ang mahirap, sir. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagbabago. Diba? Yun ang kinakakaba natin eh. Pagbabago na yun eh. Baka mamaya biglang wala ng summer. Ayun, magandang buhay kay Joy. Hello, Joy. Alaska, North Pole, ano? Oo, kay Merly Galias. Hello, kay Ma'am Ellen, kay Sir Danny, Mr. Aurelio Daiso. Magandang buhay po. Tsaka yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, nabalitaan mo ba, sir? No? May nanalo na isang mayor sa Bamban Tarlac, di ba? Chinese was groomed, no? Nag-groom yon talaga to become one of the leader. Kasi bakit? May plano eh. So 10 years back o 20 o 15 years back, may plano na talaga. Makikita natin eh, talagang grabe ang nangyayari ngayon. And hindi lang sa Pilipinas yan ginagawa, no? ng mga Chinese. Sa iba't ibang parte ng mundo, no? Ginagawa talaga nila yan. Walang birth certificate, ano? Oo, nagkakaroon, no? Siyempre, naiimbestigahan kasi nga, walang strong background, imposible naman, no? Na elementary, hindi ako ako talaga noon, sir, eh. Walang mga classmate na Pilipino, homeschooling. I don't think so, no, sir? Tapos nanalo, di ba? At yun pa, pinapasok niya yung mga... Hindi niya alam yung bahay niya. Hindi niya alam yung bahay. Kaya nga, imposible, di ba? Very unusual. So, ibig sabihin, may plano na ito. No? Sasakupin na tayo ng China. Kaya, yun. Kaya, dapat talaga maging tayo, mapagmatsyag. Pero, syempre, yun nga yung mga bagay. Pero paano siya, how did she come out in the open? Bakit siya na-imbestigahan sa Senate? Because of the Pogo, sir. May nahuli kasi yung
yung lugar na pinagtatayuan nung Pogo na yon ay lupa niya, no? And she was the one who... Kung saan siya mayor? Oo, kung saan siya mayor. Pero before that, hindi pa siya mayor noon. Pero lupa niya yung pinagtayuan na yon. At siya rin ang lumakad dun sa municipality na yon para magkaroon ng Pogo doon sa lugar na yon, sa Bamban. Kaya, grabe. Okay. Anyway, we have 31 participants. Siguro, start na tayo. Yes, sige. I'm not sure if we are going live today. Ano ba? Training to di ba? Shall we go live or i-record na lang natin? Pwede rin i-record natin, sir, no? Pwede rin tayong mag-live para makita ng iba. So, it's up to you. It's up to you. Sige, pwede naman tayo mag-live. No? Ayun. At may mga ghost, sir, no? Ghost houses, no? It so happen na yung ghost house niya doon sa Valenzuela, kapitbahay lang ni Sherwin Gatchalian. Mga few, kunyari, ang number ng bahay ni Sherwin Gatchalian, number 60, yung ghost house niya na number 58 o 56. Siyempre si Sherwin lumaki doon, kilala niya yung mga tao doon sa street nila. Yeah. Yung may na-feeling, yun ang masakit doon. Tapos nung sinerge, yung nakatira doon sa bahay na yon, matagal lang nakatira doon at walang nangupahan o nakabili ng bahay na yon. Ayun, sige. Hello Tita Glo, magandang buhay sa inyo, no? Baka yung mga kapapasok lang, ano ba yung nagkwentuhan lang kami what's happening in the Philippines, no? Yung mga nahuhuli sa ating mga ghost people, no? Ang tawag natin diyan, mga ang tawag doon, gumagawa ng mga hindi maganda, no, sa ating bansa, no? Ayun. Anyway, magandang buhay kay Domingo Eslao, kay Carlito Alos, kay Lynn, hello, kay Irene Coligman, yan. Sige, kay Ma'am Bihilya. Hello Ma'am Bihilya, magandang buhay sa iyo. Bata pa yung mayor na yun, no? Bata pa, bata pa. May sarili kang chopper, Sipin mo. Yung super hot doon sa Bataan, sabi ni Sir Ed Latayan. No? Okay. Yan, live na po tayo, no, sa Facebook. Let me just get my slides ready. Yeah. Ayan, good evening, Ate Bihilya. Ayan. Hello kay Nena Liu. Hello, Nena. Magandang buhay sa iyo, Nena. Ayan. Shout out din kay Norma 60. Ayan. Norma 60, hello. Ayan. Bukas naman kayo ng camera para makita ko kayo. Na-miss ko yata kayong lahat. Na-meet mo ako, sir. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay, sige. Let's get started na, no? I think we have enough numbers of people in the room ready to get some basic training today, no? Magandang umaga po sa inyo lahat. I muted you, no? Kasi just like our presentations, hindi po kami mag-entertain ng any questions during the training. Pero we have a dedicated time pagkatapos po ng training natin or in between kasi I will be dividing this training into two parts, no? Since we are going to learn the basics of cryptocurrency and stocks, no? In preparation. This is in preparation for the launching dalawang products natin that will involve cryptocurrency and stocks, no? Of course, I'm talking about C1 token, I'm talking about Metaverse, no? Although ang pag-aaralan natin today ay yung pinaka-basic lang. Some of you are probably more knowledgeable than me, no? I'm not an expert on this. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko when I attended some paid online trainings. Gusto ko rin i-share sa inyo yung natutunan ko based on my experience sa Planet IX, for example. And yung iba na rin kasi I also have some stocks sa tabi-tabi, no?
na binili ko on my own, and pero not as a trader but just simply an investor, no? And of course, meron na rin tayong cryptocurrency because of the Planet IX, and of course, matagal na rin nating ginagawa yung sa Bitcoin naman, no? So I'd like to share my little knowledge, no? Hindi naman vast yung knowledge ko, pero I hope ma-appreciate ng mga nagsisimula pa lang, no? It's very basic, very pero I'm sure tong principle na to magagamit natin pag na-launch yung C1 token, pag na-launch yung metaverse natin, no? Although there's a big difference dahil ito stocks yung pag-uusapan natin today, pero again, yung principle would be the same kahit virtual stocks yung pinag-uusapan natin with when it comes to metaverse, no? So without further ado, let me introduce my partner for today, our host, ever pogi, ever gentleman, no? Ever loving. Ito pong passionate leader po ng ating Thrivers Eagles at Thrivers Champions and Thrivers Legacy, of course. Let's all welcome Mr. Anton Sebastian. Thank you, sir. Thank you so much. No, na-miss din kita. Anyway, maganda at guwapo pa po kayo sa tanghaling ito, sa umagang ito, sa gabing ito, no? Nandito na naman po tayo sa napaka-exciting na training natin for today, no? Batiin ko muna po kayo, no? Magandang buhay po sa lahat. Shout out po sa mga nanay natin, no? Na katatapos lang, Sir Paul, ng ating Mother's Day, no? Yes, at sa mga tatay na rin. Sa mga tatay na rin na naging nanay o kuya o ate o lolo o lola na naging nanay din, no? Sa kanilang mga apo o mga anak o mga kapatid, no? Happy Mother's Day po sa inyong lahat, o belated Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Shoutout din sa mga kagigising lang, no? Sir Paul, may mga kagigising lang dito, no? Na nakangiti yung kanilang mga labi. Shoutout po sa inyong lahat, no? At syempre sa lahat ng mga palaban na OFW na kasama natin, Sir Paul, no? Na patuloy na bumabangon, patuloy na kumakayod para sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout din sa mga nakakaramdam, Sir Paul, ng sakit, pero talagang bumabangon para sa kanilang minamahal. At sana po gumaling kayo kung may mga nararamdaman naman po kayo, no? Siyempre, sa shoutout din sa ating mga ka-Thrivers team, sa ating unity, no, na laging excited at nangangarap, Sir Paul, na sa napakagandang negosyo na meron tayo. At siyempre, sa ating Facebook na live na nanonood sa ating ngayon dyan sa ating Facebook, no? Pwede po ba akong humiling ng palakpak sa inyo? Palakpakan ninyo po ang inyong sarili. Kasi po minsan, no, yung ating isip po ay maraming tumatakbo, no, diverted, o maraming nangyayari. Yung focus po natin nawawala, napupunta tayo doon sa mga struggles natin, yung mga difficulties ng buhay natin, especially sa ating negosyo. At minsan po, no, mahirap po talaga tayong makapag-concentrate sa dami ng naririnig natin na pumapasok sa isip natin. Kaliwat kanan din po, ano, ang humahatak sa atin, sa ibang business, pinapapasok po tayo. Alam niyo po, no, kahit malakas po ang kaaway natin, yung kalaban natin, mas malakas pa rin po ang company natin. I just wanted you to be reminded of that, no? Today, pinaalalahanan ko po kayo that we have a solid and legitimate company. Kaya nga po nandito kami ngayon, no? At syempre po, ang topic natin ngayon ay cryptocurrency and virtual stocks. At pinaghahanda po namin kayo, binanggit na ni Sir Paul kanina, no? In preparation para sa launching po ng ating Metaverse, ng ating C1 wallet, at ating C1 tokens. Ano po? Kaya magagamit natin itong training na ito on how to tap into a profitable industry of cryptocurrency and virtual stocks. My name is Anton Sebastian, and I'll be your host today, together with our poging-pogi and a beautiful presenter. Yan, dinalawa ko na, presenter of all time. Kaya makinig po tayong mabuti, isulat po natin kung kinakailangan, at huwag po natin palalagpasin yung mga tanong, kung may mga tanong po kayo, no? I'd like to welcome you to our Zoom webinar, at pinapakilala ko po sa inyo, uulitin ko, no, ang ating none other than Director 1-Star, Mr. Paul De Guzman, Mr. Shome Damanes. The screen is yours, Sir Paul. Take it away.
Thank you. Ayun, thank you very much once again. Maraming salamat po. And once again, maraming salamat po sa inyo lahat for joining us today. The 36 of you, no? I suppose kayo po yung mga yung mga willing to learn, kayo po yung mga naghahanap ng opportunities, no, na makakapagbabago ng mga buhay ninyo, no? Hindi niyo alam kung anong gagawin niyo. So today we're going to talk about a very important topic. Basic training lang po, no? Sabi ko nga, meron tayong mga kasamang mga experts dito who can also share their knowledge. Siguro by the end of our training sa Q&A natin, we will also allow them to speak up, no, para ma-share naman nila yung anong nalalaman nila. Ako po is just here to share to you some basic knowledge. At the same time, dalawa po yung objective ko. Unang-una, pahupain po yung takot ng mga tao sa pag-i-invest sa cryptocurrency and stocks. Pangalawa naman, yung takutin kayo ng konti, no? Para doon sa mga iba na balak ng ibenta yung mga bahay at kabuhayan nila, no, para lang mag-invest sa cryptocurrency without even educating themselves, no. Meron pong ganyan kasi yung mga nakikipag-usap sa kanila na gusto sila mag-invest sa ganito, sa ganyan, very convincing sila, no, na talagang makukonvince ka na ibenta mo na yung pangkabuhayan showcase mo, no, dahil because of the promise na aasenso ka na in 6 months time lang ay madodoble na yung investment mo, no. So maganda na ma-educate tayong lahat, no, magkaroon tayo ng basic knowledge para alam natin, no, wala tayo ibang tao na sisisihin pagka nag-invest tayo dito sa dalawang digital asset na to, no. So digital assets po ang pag-uusapan natin, no. Asset, pag sinabing asset, ano nga sabi ni Sir Anton? Something that puts money into your pocket, di ba? Tapos ano yung liability na karamihan sa atin ay yun ang binibili natin, yung mga liability, no? Yan naman po yung mga something that takes away money from your pocket, no? That's according to Mr. Robert Kiyosaki, one of the most successful author ng Rich Dad Poor Dad, no? The most successful business book in the world, di ba? So pag alam daw natin kung ano yung asset at yung liability, mas malamang sa hindi na magiging successful tayo, no? But knowing what asset is one thing, pero knowing how to manage those assets, no, at kung paano ka makakakuha ng mga assets na yon is another thing, no? Kaya dapat maintindihan natin yung mga basic principles, okay? So wag na nating patagalin, let's get started. Share ko na po sa inyo yung screen ko. Bear with me, no? First time lamang po namin ikaw-conduct ni Sir Anton tong training na to. But I assure you that it's quite interesting. I hope I don't bore you. I hope you don't fall asleep, no? Dahil pag natutunan natin yung basic, di ba kahit saang bagay naman pag natutunan mo yung basic, magiging madali na yung mga susunod, no? Kahit maging complex pa yan, pag alam mo yung pinaka-basic, magiging madali na yan para sa atin, no? And again, we're doing this in preparation for the launch of Metaverse and the launch of our much awaited, no, cryptocurrency token, yung C1 token natin. Okay? So ang pag-uusapan natin, cryptocurrency, pag-usapan din natin yung stocks, no, in relation to the virtual stocks ng Metaverse. Mga digital assets po ito, no, na madalas na natin ma-encounter. Some of you have been earning already through Planet IX, and baka some of you then are also trading, no, in the stock market or doon sa cryptocurrency exchange, global exchange natin. Okay? So, ano nga ba yung stocks? Ano nga ba yung cryptocurrency? Paghambingin muna natin silang dalawa, no? So, ang stocks, ang pagbili ng stocks ay isang pagkakataon na maging part owner ka ng mga kumpanya, no? Ito yung real stocks na pinag-uusapan natin, no? Example, gusto mong bumili ng maging part owner ng Jollibee, ng San Miguel, ng Apple, ng Microsoft, ng IBM, etc., 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 di ba? Sa Philippine market po, for your information, meron ng more than 200,000 stocks na maaring bilhin at ibenta, no? So, parang bumibili po tayo ng negosyo sa kanila. Nilalagay nila yung mga company nila sa public domain, no, sa stock exchange, tapos nagbebenta sila ng mga stocks at tayo naman yung mga bumibili nun. Kaya somehow nagiging part owner tayo. Pagdating naman sa virtual stocks sa Metaverse, nandyan yung testing ground natin, yung beta testing natin, di ba? Bumibili tayo ng mga virtual stocks. At the moment sa beta testing natin, ay meron lang tayong 20 virtual companies, no? Pero I am assuming na pag na-launch yung Metaverse natin, there will be more
virtual companies na pwede tayong pagpilian, no? At malalaman, mamaya mapapaliwanag ko sa inyo ano bang difference nung real stocks sa virtual stocks natin, no? Ano ba yung mas complexity pag virtual stocks, di ba? Ngayon, pagdating naman sa crypto, ang pagbili po ng crypto or cryptocurrency token ay nagbibigay ng ownership naman po, no? So again, pag-aari din, no, katulad sa stocks. Pero pag-aari ito ng mga digital assets, no? Ilang digital assets na ba ngayon meron sa cryptocurrency global exchange natin? Meron ng more than 11,000 na cryptocurrency assets sa market sa kasalukuyan, no? At tayo po, no, bilang bumili po tayo ng cryptocurrency na 'yon, may-ari ka na ng kapiraso ng technology, no? Kasi technology yan, digital yan, di ba? Ngayon, ang question is, are stocks and crypto a good investment, no? So nakita na natin yung difference sa dalawa. Yung isa, part owner ka ng isang company, yung crypto naman part owner ka ng mga digital assets at kapiraso ng technology, no? So are stocks and crypto a good investment? I'd say yung pagiging good investment is very relative, no? Depende yan kung ano ba yung target mo, ano ba yung kaya mong i-invest, ano ba yung goal mo, no? Ano ba yung gusto mo ma-achieve through investing, di ba? Kasi versus yung magtatayo ka ng sarili negosyo. Pagka nagtayo tayo ng sarili negosyo, marami tayong mga sakit ng ulo dyan, di ba? Kailangan nating alamin yung napakaraming aspeto ng ating negosyo. For example, yung marketing system ng negosyo mo, yung operations, tapos nandiyan pa yung customer service, tapos yung people management dahil kailangan mo mag-hire ng mga tao, kailangan mo din silang pasayahin, di ba? Make sure that they are working, they are doing their jobs, di ba? So, yan yung mga sakit ng ulo ng mga karaniwang business owners. Ngayon, yung pag-i-invest sa stocks and cryptocurrency, you get rid of all these headaches, di ba? You get rid of all these headaches kasi hindi na ikaw yung magde-develop ng marketing, hindi na ikaw yung magmo-monitor or magma-manage ng operations, hindi na rin ikaw ang magpo-provide ng customer service at hindi mo kailangan mag-hire ng mga tao to manage the business, di ba? So tinatanggal ng stock market or ng cryptocurrency yung mga sakit ng ulo mo na yan. Ano ba mga advantage ng pag-invest sa stock market? Unang-una, ang mga negosyo sa stock market ay hindi mga fly-by-night companies, no? Ibig sabihin, hindi ka na matatakot na baka ma-scam ako nito, no? Kasi ang mga stock exchange po, meron yan mga criteria, mga qualification bago nila tanggapin yung mga companies. They make sure that they are not fly-by-night. They make sure that they are not scam companies, no? Pangalawa, pwede kang kumita ng hindi nagbebenta ng kahit anong produkto sa stock market. Dahil yung company nagbebenta nun, ikaw nag-i-invest ka lang sa kanila. Bumibili ka ng shares or stocks from them. Pangatlo, sa stock market, you don't work for money. It's the money that works for you. Pag meron kang sarili negosyo, ikaw pa rin, kailangan mo rin magtrabaho para dun sa pera. Pero dito, yung pera mo na, ang umiikot, yung pera mo na ang nagtatrabaho para sa'yo. Okay? Pang-apat, ang investing in stocks can be very rewarding. Very rewarding, no? Talagang very profitable. Pero, meron ding kaakibat ng mga risk yan, no? There are risks involved na kailangan matutunan din natin. So pag alam natin yung basic, alam na natin yung mga technicalities, no? Bawat aspeto niyan, mababawasan natin mitigate natin, no, yung mga risk involved sa pag-i-invest sa stocks or even virtual stocks, no? Ang difference natin sa virtual stocks medyo mahirap, 'di ba? Kasi sa stock market kilala natin yung mga companies, di ba? San Miguel, you have Jollibee, you have, ano pa ba, yung mga Petron, yung mga Petron, yung mga Shell, di ba? Kilala natin yung mga company na yan eh. Pero pagdating sa Metaverse, we are all at loss, no? Ano ba tong company na to? Kaya we need to do our own diligence, basahin natin yung mga details about that particular company. Tignan natin yung history nung graph nila, nung pagbaba at pagtaas nung market value nila, no? Nung mga stocks nila, no? So kailangan talagang pag-aaralan natin yan. Hindi pa pwedeng ay trip ko lang tong company na to, ang ganda ng pangalan, no? Hindi pa pwedeng gano'n, no? Kasi you'll be taking a lot of risk pagka gano'n ang ginawa natin. Okay? So, yun ang i-mitigate natin kasi sa real stock market kilala natin pero pag sa virtual stocks na sa Metaverse virtual stock exchange natin, hindi natin kilala yung mga company. Okay? Ano ba yung mga GGO na yan? No? Ano ba yung mga Cyberspire networks na yan, di ba? Hindi naman natin kilala yung mga yan. So,
inside the game kay Metaverse, meron kang makikita ang mga information to get you informed, no? To make you informed about that particular company. I-click nyo po yung about, no? I-click nyo yung about, malalaman nyo kung anong klaseng company siya, anong rating niya, di ba? May mga AAA, merong mga AA company lang siya, no? So malalaman mo kung bigatin ba yung company na yon o meron bang potential for growth yan, di ba? So yan yung advantages ng stock market natin. Now, ano ba yung dalawang paraan upang kumita in the stock market? Unang-una yung dividendo, no? Dividends. Kung saan yung part ng earnings ng mga company na binibilan natin ng share, binabayaran tayo ng company, no? Ang tawag sa atin mga share or stockholders. So, merong particular period, mapa every month yan, mapa every quarter or every year yan, nagbibigay ng dividend yung company sa atin, depende kung magkano yung naging profit nila for that particular period, no? So, passive income po ang tawag dyan. Okay? Dahil wala naman tayong ginagawa, pinatulog lang natin yung pera natin doon, no? Pangalawa, para kumita tayo, yung capital appreciation naman, no? Yung pagbili ng stocks of a good company, pagka hinold mo siya for a very long time, no? Long term, meron siyang malaking chance na mag-grow in value, no? Halimbawa si San Miguel, no, bumili ka ng stock niya, no, for $100. Baka after 9 months lang or after 1 year, no, naging $200 na yung value nung stocks mo kay San Miguel, di ba? So with Metaverse, no, bumili ka ng stocks ni GGO, no, nakita mo mga less than $100 lang yung value niya, bumili ka ng 1,000 stocks niyan, di ba? Pwede mong ilagay lang doon, ilagay mo lang doon yung pera mo, no, yung investment mo, and then wait for a certain period of time, no? Ayaw mo kasi mag-monitor, siguro mga after 9 months later, no, lumaki na pala yung value ng stocks ng company na yon, no? So tumaas na yung value ng pera mo. So ibig sabihin nag-appreciate na yung capital mo, no? So yun po yung capital appreciation. Okay? Yan po yung dalawang paraan upang kumita sa stock market, no? Ganon din po doon sa mga virtual stocks natin with Metaverse. Kung makikita nyo, napakasimple naman, no? Binili mo yung GGO stocks, no? Isa for $40 o kaya 0.40, no? Tapos hinihintay mo lang siyang tumaas, di ba? Now, ang question, no, big question is, dapat ba akong mag-invest? Okay? We're talking about the real world here. Pagka meron actually kahit sa virtual world, basta pera na ang pinag-uusapan o meron tayong real money involved sa pag-i-invest, ito lang po yung mga dapat natin maging gabay, no? Kung dapat ba tayong mag-invest o hindi. Yes, pagka meron kang regular income, no? Yes, pagka wala kang utang. Yes, pagka meron kang savings. Yes, pagka meron kang extra money na kahit hindi mo planong galawin, no? Kumbaga, kahit nasa yung pera na yon, hindi mo naman siya talaga planong galawin, you might as well invest it in the stock exchange, no? Kaysa naman itago mo lang, hindi siya tumutubo, di ba? Pang-lima, naiintindihan mo kung bakit ka bibili ng stocks na yon, no? Pang-anim, naiintindihan mo yung volatility ng market. Alam niyo po ba yung volatility, no? Ang ibig sabihin niyan, yung pabago-bago, no, yung pagiging fickle-minded ng market natin, no, minsan tumataas, minsan bumababa. Kailangan you are emotionally ready for that, no, kasi magkakaroon ka ng nervous breakdown, lalo na pagka malaki yung naging investment mo doon. No naman ang sagot kung mag-i-invest ka kung wala kang regular income, no, wag mong pilitin. Pag meron kang malaking utang, tapos wala kang savings, wala kang extra money na you are willing to lose, di ba? Wala kang knowledge about the market, tapos ano ka pa, yung matatakotin ka pa, no? You cannot take the volatility of the market. No? Madali ka magpanic, kumbaga, nakita mo lang, mag-invest ka, tapos nakita mo lang na medyo bumaba, no? Natakot ka na kagad, no? Sabihin mo na, na-scam ka na, di ba? So, if your answers are no, then do not invest yet. Huwag ka muna mag-invest. Hintay ka muna, mag-ipon ka lang muna siguro, no? O bayaran mo muna yung mga utang mo. Normally naman, ganyan ang advice ng mga financial advisors, no, sa mga bangko natin, no? Unahin mo munang bayaran yung utang mo bago ka mag-save, di ba? Hindi ka pwede mag-save kung marami kang utang. So, bayaran mo muna yung utang mo, tapos mag-save ka, magtabi ka ng extra money na willing ka to lose, no? Tapos pag-aralan mo yung stock
stock market, no? Doon magiging emotional ready ka na. If your answers naman are yes, no, gusto mo talaga mag-invest, then invest in any situation. Kahit may pandemic pa yan, kahit anong klaseng situation pa yan, merong economic crisis. In fact, normally, no, yung mga real investors, real traders sa stock exchange natin, mas nag-i-invest sila during those economic crisis. Nakikita nila yung opportunity, di ba? Sabi nga ni Albert Einstein, in the middle of every difficulty lies an opportunity. Sabi nila, pagka maximum yung takot, maximum din yung potential upside mo, no? Yung upside, yung potential nakikitain mo doon sa ano na yon, di ba? Pagka medyo kinakabahan ka, yun ang mas exciting, no? Mas mataas. Kaya lang, it depends on how you can take the volatility of the market, di ba? Baka mamaya nga, ikaw yung merong panic attack, no? Baka naman kumita ka nga dito, atakihin ka naman sa puso, no? Di bali wala din, di ba? So yan po yung pinaka-importante sa stock exchange natin. So ano bang mga kailangan nating tandaan pagdating sa stock exchange or virtual stock exchange, no? So unang-una, ito ang tandaan nyo. History and statistics shows, kasi minsan natatakot tayo pagka bumababa, di ba? Ngayon pa lang ang beta testing, di ba? Wala namang involved na real money. Virtual tokens lang yung ginagamit natin, di ba? Natatakot na tayo, ayaw nating bitawan yung mga virtual options natin, di ba? Pero itong tandaan nyo, history and statistics shows na yung stock market natin will go down. Bababa yan, definitely, there's no question, no? Pero history also shows that it always goes back up. At pagka bumalik siya pataas, it's higher than where it was before. Di ba? Yung Bitcoin, hindi na babalik yan dun sa 0.00001 na value. Hindi na babalik yan doon. Imposible na yon, di ba? Babalik siya, bababa siya, pero babalik uli siya pataas. And tataas at tataas pa rin siya. Okay? Ganun din po sa stock market natin. Okay? Unless malugi na yung company na yon, di ba? Second thing that you need to remember, the question is not whether the market will go up. Tataas yan. The question is, when? Yun lang, di ba? Kailan tataas? Yun lang hintayin natin. Pagka hindi ka pasensyoso, no, napaka-irritable mo, gusto mo mabilisan palagi, maiinit ka na, di ba? Pero dapat tayo dito, meron tayong patience. Patience is a virtue, no? Kailangan marunong ka maghintay dahil magaganap yan, mangyayari yan, is just a question of when, no? Hindi siya question whether it will go up. Okay? Next thing that we need to remember, the bigger question is, anong ginagawa mo habang hindi siya umaakyat? Di ba? Baka natutulog ka lang, di ba? So hanapin mo ngayon, no, yung mga virtual stocks mo na mabababa yung value, mamili ka ng mamili, di ba? Habang hinihintay mo na tumaas yung value sa market, no? Pagka wala kang ginagawa, wala ka din magiging profit yan, di ba? So, importante, meron kang ginagawa habang hindi pa siya umaakyat. Tapos kapag bumaba ang market, huwag kang matakot at huwag kang magpanik, no? It happens and it's part of the cycle pagdating sa not just in the stock exchange but also in forex, but also in cryptocurrency. Okay? Halinaw po ba? Natatandaan po ba natin yan, di ba? And lastly, no, kung ano ang ginagawa mo habang mababa ang market ay magdidikta kung ano ang upsides mo pagka maayos na ang kalagayan ng market. Kasi pagka naayos na yung kalagayan ng market, maayos na siya. Pero wala ka palang ginawa nung mababa, hindi ka namili. Di ba? Wala kang ipupuhunan ngayon na maganda na yung market. Anong kikitain mo? Wala kang profit, di ba? So yan po yung mga bagay na dapat nating tandaan pag nag-invest tayo with the stock market and also the virtual stock market. So ano ba yung dalawang mindset ng mga nag-i-invest sa stock market? Unang mindset ng mga investors sa stock market, ito yung yung mga trader. No? They depend on the price action. No? Ito yung mga merong oras para tumutok sa natignan yung galaw ng market, ng merkado, kumbaga, no? So, hindi sila bumibili ng stocks kapag pababa ang trend ng market.
Yung pababa pa lang, yung galing sa taas, tapos pababa pa lang, tapos bibili mo na kagad, pababa, alam mong bababa pa siya, di ba? Hindi sila bumibili in between. No? Bibili yan pagka nandun na, pagka bumagsak na ng gusto yung presyo nung ano na yan. Kasi mura, di ba? Ang principle natin, di ba? Ano? Buy low, sell high. Di ba? So, gumagamit ng madaming technical analysis yan. Tinitignan nila yung mga graph. Tinitignan nila, no? On this particular period, merong niyang monthly, merong yearly, merong daily. Di ba nakikita natin sa Metaverse, meron din ganyan, no? May daily, may monthly, merong yearly, di ba? Tapos nakikita din natin yung range, kung ano yung value nung particular stocks na yun. Si GGO, for example, for the last 24 hours, nagpa-fluctuate yung market value niya to 40 to 60, mga ganyan, di ba? So, makikita natin yan. So, ginagamitan itong mga trader na to ng madaming technical analysis. Number 3, kapag pababa na ng market, ayaw nilang pumasok. Hindi sila papasok. Okay? Pagka pababa pa lang yan. Mentality kasi ng mga trader, cash is king. No? Hari ang pera, no? And in and out sila. In and out. Hindi sila maghihintay, no? For example, binili ko yung CyberSpy network, no, for $1, no? Hintayin ko lang siya hindi ako maghihintay hanggang maging $10 siya. Bumili ako ng 1,000 na CyberSpy network for $1. Magse-set ako ng goal sa isip ko, pagka umabot to ng $2 or $3, ibebenta ko na kagad ito. Tapos bibili uli ako mamaya. In and out, no? Pasok, labas, dahil kumita ng konti, no? Kesa yung isipin mo na saka ako na ilalabas pagka malaki na yung profit niya. Chances are baka hindi mo natutukan, tumaas siya tapos bumagsak na pala ulit, di ba? So, etong mga trader, ang mindset nila, nakatutok talaga sila. In and out sila. Labas, pasok, labas, pasok, labas, pasok sila, no? Kontento sila sa konting tubo, no? Pero maramihan. Tapos madalas. Okay? Yung second mindset, tapos kailangan mo ng skills and discipline diyan. No, kailangan mo ng skills and discipline kasi nga matetem ka, no? Pagka medyo kumikita ka na, matetem ka na magpasok pa ng mas malaking pera diyan, di ba? Parang ano lang yan para ka nagsusugal lang diyan, parang nagkakasino ka lang diyan. Investor, no? Mindset, no? Ito naman yung tinitreat mo yung investment mo sa business, no? Pinag-aaralan mo yung market sa aspeto ng negosyo. Tinitingnan mo yung kumpanya mismo, no? Kung ano ba yung potential nung produkto nila, ano ba yung potential ng company itself, di ba? So, pinag-aaralan mo mabuti yung company na yon. Maganda ba ang negosyong gusto mong bilhin? Di ba? Trending ba yung mga products nila ngayon? Di ba? Sikat ba yung company na yan? Tapos they hold on to their investment for a long period and let time make your money grow in profit. Ito po yung wala silang pasensya na tumutok wala silang time o kaya pasensya, no? Hindi sila yung they would not like to lose sleep, di ba? Hindi sila yung magpupuyat sa gabi para nakatutok lang doon sa galaw ng market, no? Hindi, eto, no? Iiwanan nila yung pera nila doon, invest nila, tapos babalikan lang nila yan after a long period of time and hoping na yung pera nila ay nag-grow na in profit. Kaya nga, bago sila bumili ng stocks na yon, marami ng pag-aaral ang ginawa nila. Alam na nila na yung company na yon will grow. And of course, their money will also grow in profit. Okay? Sunod, kapag ang reasons mo kung bakit mo binili ang stocks ng particular company na yon ay wala na. Diba? Wala na yung reasons mo. Kasi bakit mo ba binili yung negosyo na yon? Bakit mo binili yung company na yon? Kasi trending yung product nila, no? Kasi sikat na sikat yung company na yon. Biglang after 1 year, no? Meron na pala silang mga competitor na mas malakas, no? Parehong product pero mas mura, di ba? So wala na ngayon yung reasons mo kasi mas malakas na yung value ng competitor, no? Wala na yung mga reasons mo kung bakit mo binili yung stocks. Anong gagawin mo ngayon? Di ibenta mo na yung stocks mo. Di ba? Right. So yun po yung mga dapat nating tandaan, no? Ang mindset. So anong klaseng mindset mo ba pagdating sa investment sa stock market? Trader ka ba o investor ka ba? Marami ka bang time
o kokonti lang yung time mo, no? Baka yung nagtatrabaho ka nung 8 hours a day, tapos ang time mo lang, 'di ba? Mga 2 hours a day, then you might as well become an investor rather than a trader. Pero kung marami kang oras, then go for it, no? Mag-trader ka, no? Kasi mas mabilis ang ikot ng kita diyan. Okay? Ngayon, paano tayo pipili ng right stocks doon sa company, no? Again, sa real stocks madali, okay? Kasi makikita natin, mariresearch natin, maririnig natin around us yung company na yon, no? Alam natin, pwede natin pag-aralan due to in terms of potential growth, 'di ba? Meron bang potential yung company na yon kahit bago pa lang, parang nakita natin parang matunog na matunog yung pangalan niya, no? So meron bang potential for growth? Is it cheap? Mura ba? Kaya ba ng budget mo? Kaya ba nung i-invest mo yung presyo ng stocks or capital ng shares nila, 'di ba? Tapos how much cash and debts does it have? Alamin mo kung magkano yung company ba na yon, marami ba siyang utang, 'di ba? Marami ba siyang kapital? Meron ba siyang mahaba ba yung PC ng company na yon, 'di ba? Tapos are they a market leader or do they have a strong brand? Pag sinabing brand, anong ibig sabihin nun, no? Yung marami silang connections na pwede magpautang sa kanila, no, na huhulugan nila, di ba? So, ibig sabihin pinagtitiwalaan sila pagdating sa market na a lot of companies or even the government are willing to lend them money, no, para lumakas pa yung kumpanya nila, di ba? So, marami silang pagkukunan. So, yun yung mga bagay na dapat natin tingnan pagka nag-i-invest tayo sa real stocks. Doon sa virtual stocks, kay Metaverse, posible ba na malaman natin ito? Hindi, di ba? Hindi natin alam yung mga pangalan ng mga company, no? Pero yung second, pwede nating gamitin. This is cheap. No? Makikita naman natin yung mga prices ng bawat stocks nila diyan, di ba? Hindi rin natin makikita kung may utang sila o may debt sila. Pero yung Metaverse nagbibigay ng mga clue, di ba? Makikita niyo yung notification bell niyo doon sa taas nung dashboard niyo, di ba? May mga clue silang binibigay sa iyo. No? Na they will not mention a particular company but they will give clues kung anong industry yon, anong nangyari, nag-crash ba, o yung company ba na yon makaka-receive ng additional incentive sa government, tapos yung stocks ba nila tataas o magiging negative, di ba? So yun yung mga titignan natin ngayon pagdating sa virtual stocks, okay? Pagdating sa market leader, no, or market leader, meron tayong mga featured stocks sa Metaverse, di ba? Nakikita natin yung mga featured stocks. So, yun siguro yung nakikita nila na talagang mabilis ang paggalaw, yung movement dun sa market, tumataas, bumababa yung value. Kung titingnan nyo kasi sa Metaverse natin, no, meron mga stocks na parang antagal, hindi gumagalaw, di ba? Hindi siya gumagalaw. Yun din yung value niya, 0.18. Parang hindi siya gumagalaw talaga, di ba? So, dun sa featured stocks, makikita natin kung ano yung mga companies na yung market value nila are moving, no? Minsan si GGO umaabot ng 1,000 ng value niya, tapos biglang bumabagsak ng 40, no? So doon kailangan i-monitor natin lahat 'yan. Okay? So ano magiging investment strategies natin pagdating sa stocks? Una, magtakda ka lang ng halaga na magiging maximum exposure mo doon sa stock market. Okay? Kaya, di ba sabi ko, kailangan ng discipline. Si Metaverse, binigyan tayo ng 20,000 ng una. Tapos, nung pangalawa, binigyan tayo ng another airdrop, no? Another 20,000 to 40,000 na. Ito, todo mo ba siya? Doon sa yun ang question, di ba? So, if you are a good investor, magtatakda ka lang ng halaga na magiging maximum exposure mo. Halimbawa, 20,000 lang o 30,000 lang muna gagamitin ko, yung 10,000 ko, reserve ko yan, no? Kung sakaling mag-crash yung market, at least meron pa akong pwedeng ipuhunan later, di ba? So magtakda ka lang and set to your set exposure, kumbaga. Kung magkano lang yon, doon makikita yung disiplina mo dito, di ba? So magtakda ka lang. Tapos mag-ipon at patuloy na bumili ng share sa market hanggang makuha mo yung target investment mo. Huwag kang titigil, no? Maghanap ka nung company na naiintindihan mo, na sa tingin mo malaki yung potential for growth, no? Hanggang maubos yung target mo na maximum exposure mo, no?
So, kailangan gamitin mo yon. Pagkatapos, ilabas mo lang siya or i-pull out mo lang yung investment mo kapag nakuha mo na yung target profit goal mo. So, nag-set ka ng maximum exposure mo, mag-set ka rin ng target mo. Di ba? Ano bang gusto mo? Yung malakihan kita na kagad? Hindi ka titigil hanggat hindi ka umaabot ng 1 million na profit, o okay ka nung nung in and out ka, no? Na ang target mo muna sa ngayon, for example, kumita ka ng 100,000. Okay? So pagka kumita ka na ng 100,000, i-pull out mo na siya. Kasi na-reach mo na yung goal mo. Okay? And then set another exposure and then set another goal, no? So kailangan organize ka, kailangan disiplinado tayong lahat. Okay? So yan ang kailangan, yan ang strategies natin. Have a mentor, no? Kung hindi ka confident na madidisiplina mo yung sarili mo, have someone who is knowledgeable than you. Kunin mo siyang mentor. Coach, sabihin mo, remind mo ko na itong kailangan kong gawin, no? Baka mamaya, hindi ko makontrol yung sarili ko, maubos ko yung pera ko dito. Okay? So, kailangan mag-set ka ng goal mo. So, okay, portfolio allocation, no? Ang stock market ay isang investment, no? Ang investment should add to you. Kailangan magdadagdag siya. Profit ang ihabol mo dyan, di ba? And not take away anything from you. Okay? Kailangan magiging happy ka kasi kumita ka, no? So, kung yung investment mo is taking away your peace, no? Hindi ka na masaya, natatakot ka, then it's not worth it. Okay? Tandaan, no? Pagka wala ka ng katahimikan, wala ka ng kapayapaan, then it's not worth it. Itigil mo na. Okay? Gauge yourself, no? Tansyahin mo yung sarili mo. Pagka nag-start ka ng makaramdam na uneasy ka na, no? Hindi ka na komportable, takot ka na, then ang gawin mo, bawasan mo konti yung investment mo. Baka masyadong mataas, kaya ka natatakot, no? Baka hindi ka na willing i-lose yung amount of money na yon, edi ibaba mo ng konti, no? Ibaba mo ng konti to a level na pwede mo nang matolerate yung volatility ng market. Okay? So, ibaba mo ng konti. Okay? So, do not think na hindi mo din dapat isipin na get rich quick scheme ito. Na after 2 days lang, after 3 days lang ay yayaman ka na dito sa stock market, no? Hindi dapat ganoon, no? Long term po ito. Be patient. Kailangan nga ng pasensya dito, di ba? Yung minsan si GGO, no, ilang araw, no, nasa 40 pa rin siya, di ba? Kay Metaverse, no? Atat ka na umabot uli siya ng 1,000 kasi yung binili mo siya nasa 500, no? Nasa 1,000, no? So, kailangan ng mahabang pasensya, no? Again, you go back to sa sinabi ko kanina, historically, no? Babalik siya dun sa pinanggalingan niyang value, tapos mas tataas pa siya. Okay? So, ang tip ko lang, your knowledge will also grow naman, di ba? Habang naghihintay tayo, nadadagdagan din yung natututunan natin, no? Yung nalalaman natin. Pagka nakikita mo na yung money is growing over a period of time. Okay? Naghihintay ka, nakikita mo, lumalago naman, kaya lang medyo mabagal. Meron kang natututunan dyan. Okay? Tip lang, yung pera na ilalagay mo, palagi, no? Lagi ko inuulit, kailangan is an amount that you are willing to lose, no? That you can tolerate the volatility of the market. Okay? Yung emotionally, hindi ka magpapanik, hindi ka madadown, no? Hindi ka magbibigti. Hindi mo papatayin yung sarili mo, di ba? Dahil nalugi ka ng gusto. Okay? Yung kaya lang. Okay? Huwag niyo pilitin yung mga sarili niyo. Right. Things to avoid. No? Ano ba yung mga dapat nating avoid dyan? So, huwag kang bumili if you do not have the conviction, kung half-hearted ka. No? Halimbawa, hindi mo naman naiintindihan yung company na yon, kaya lang binubuyo ka lang ng kaibigan mo na bilhin mo yon, no? So, kailangan strong yung conviction mo pagka binili mo yung company na yon. Naniniwala ka doon sa kumpanya na yon, naniniwala ka doon sa mga produkto nila, naniniwala ka the way the company is being run by the management, no? With Metaverse, naniniwala ka that that particular company is strong in the market, naniniwala ka na yung value nung stocks nila will grow,
at naniniwala ka na long-term yung company na yun. Okay? So, do not compare yourself with other investors and players. Yan. Yan ang maganda, sir. No? Nakikita, no? Yan, karamihan ng tao, ganyan, sir. Correct. Oh. Huwag mo i-compare yung sarili mo. Ay, si Coach Anton, ang laki ng kinita doon, no? Ito na rin yung gagawin ko, no? Si Coach Eddie, nag-post sa group chat, no? Ang laki. Laki ng kinita. Ano yung binili ng stocks na sa company na to, company XYZ, no? Ako din, bibili din nga, no? Remember, we have different curves, different learning curves. Pati yung success path natin will also be different, no? Maaring successful si Coach Eddie Onya sa pagbili ng particular stocks na yon dahil na-timingan niya. Timingan niya eh. Paano kung pagbili mo, wala na. Hindi mo na timing. Hindi pala maganda yung timing, no? So, always look at every stocks, every value on that particular time na balak mo siyang bilhin, no? Hindi porke binili ni Coach Eddie last week, no? Tapos nakita mo, bibilin mo na rin, no? Paano kung binili niya yun sa murang halaga? Ikaw, yung market value na ngayon, mura na, no? Kaya, Coach Eddie, yumaman. Ikaw, hindi ka yumaman. Di ba? So, do not compare yourself with other investors and players, no? Sarili mo lang. Dapat, sarili mo lang ang titignan mo. Although, you can get inspiration from coaches and mentors, no? Kunin mo yung, nila, piece of brain nila, kung ano yung nalalaman nila, no? And let them guide you, no? Huwag yung impulsive na kokopyahin mo na lang sila. Okay? So, do not compare yourself with other investors and players, no? So, meron kang gusto idagdag yan, Sir Anton? Hindi, okay lang, sir. Yan ang karamihan talaga na nangyayari sa mga players, especially people na bago pa lang, sir, po, di ba? Kasi maaring yung learning nung isa ay masigit doon sa learning ko, halimbawa, di ba? So, ngayon, dahil nakita ko, ay, laki na kinita ni Sir Danny, gagayahin ko din siya. Pwede nyo gawin yon provided na, sabi, lagi natin, invest what you can afford to lose. Baka mamaya, ginawa nyo yun dahil gusto nyo habulin hanggang sa nag-zero balance kayo dahil kakahabol natin ang kakahabol. So, hindi po ganon, no? Kukunin lang natin, paano mo ginawa yan? Ganon lagi ang ginagawa namin, nagtatanungan kami, no? Ganon ba? O sige, ganon. So, meron ka na ngayon technique na galing sa kanila, then apply your own technique as well para mapalago mo kung ano man yung gusto mong mapalago. Binanggit ni Sir Paul kanina, pag tumutok kayo sa isang bagay, sa ginagawa ninyo, dapat ano ba yung goal, yung end goal? Hindi, kunyari ang goal ko, bibili ako ng sapatos. Example, worth $100. Example lang. Yun ang goal nyo, nakikitain ninyo. Lumagpas na doon. Ayaw nyo na ngayong bawiin. So, nawala yung goal. Di ba? Ngayon, natalo kayong bigla. Nawala tuloy yung $100 sa pambili ng sapatos ninyo dahil bumagsak. Di ba, Sir Paul? So, dapat, yung goal nyo, yun ang paninindigan na goal nyo. Kung gusto nyo yung goal na yun, dun lang muna. Then, in and out. Binanggit na ni Sir Paul. Di ba, Sir Paul? Then, mag-invest ka uli ng bago. Yun. Ano po? Di ba yung mga sino dito yung mga sugarol, di ba? Yung mga nagpupunta ng mga casino, di ba? O kaya yung hindi ka nagpupunta ng casino, no, pero nayaya ka, for example, o nagpunta ka ng Las Vegas, for example, di ba? Pumasok ka sa casino, no? So, gusto mo mag-slot machine. So sabi mo sa sarili mo, no? $100 lang ang puhunan ko. $200 lang, no? Pagka nanalo ako ng mga 500, okay na, no? Aalis na ako, no? Nanalo ka ng 500, 600 pa, no? Mukhang ayaw na. Diba? Mukhang lucky day ko ngayon, no? Lucky day ko ngayon, tataya ko na naman. Tinaya mo na naman hanggang sa natalo ka na, di ba? And then you get addicted to the thrill, no? Nang natalo tapos natalo, no? Doon ka na addict, no? Na nawawalan ka ng discipline, di ba? So, ganun din po pagdating sa stock market, no? So, importante, do not buy if you do not have conviction, tapos do not compare yourself with other investors and players, no? Again, iba-iba yung learning curves natin, tapos wag mong i-gauge yung success mo with other people. Gawin mo, sabi nga ni Sir Anton, mag-set ka ng goal mo, ng timeline, ng financial plans mo, because this will be the ones that will work for you, no? Hindi yung financial plans or goal ng ibang tao para sa kanila, no? So mag-focus ka ngayon dun sa sarili mong karera.
Okay? What you need to do, ang gagawin mo lang is what makes sense to you. Okay? Kung ano lang, sabi ko nga, kung ano lang yung kaya mo, no? And what makes sense to you will give you the strength to make money repeatedly over the long period of time. Okay? And I would close with this quote pagdating dito sa stocks. No? Sabi dito, no? There's no such thing as a perfect investment. Walang perfect investment. But there is an investment that fits you. Yung pasok sa iyo, no? Yung pasok sa mga para sa bawat isa sa atin. Merong investment na ganyan, no? Pero kung hahanapin mo yung perfect investment na magbibigay sa iyo ng million profit, walang ganyan, no? There is an investment that fits you. Okay? So yan po ang all about stocks, no? So I would stop here bago tayo mag-proceed sa cryptocurrency. To entertain some of your questions kung meron po kayo o meron po ba kayong natutunan dito sa pinag-usapan natin today. Mag-type natin po dito sa ating comment box, no? Sabi ni Sir Aldo, Sir Paul, no, basahin ko lang, blue chips ang tawag sa mga magandang company. Tama po, no, Sir Aldo? Pero we'll just blue chips, tama yan. Gusto niya raw, he liked the topic daw. So, that's good. Thank you so much, Sir. Yeah. So, meron po Metaverse, paano mo malalaman na blue chips yung company? Ano? Sa Metaverse ba, paano natin malalaman na blue chips yung mga company na yon? Ayun, makikita natin yon doon sa grading system. Yung grading system, di ba? Meron mga AAA dyan. Makikita nyo yan sa atin. So, ibig sabihin, pag ganon, AAA, mataas ang kanyang value kung pwede kong sabihin, yun yung mga magagandang company, pero pag-aaralan pa rin natin, di ba? Paano? So, ganun po. Yan. Sir, entertain questions. Call of nature lang ako sandali. Thanks for the info and learning, sabi ni Sir Ed Latayan. Sige lang, may tanong po kayo. Natuto po ba kayo? Meron ba kayong natutunan kahit paano? O nabigyan po ba namin kayo ng at least somehow na a little bit of learning, no, pagdating sa virtual stocks, sa stocks mismo, no? Kasi halos parehas din po sila. Kaibahan lang nga po ng virtual ay hindi natin hindi natin kilala yung company, yung sinasabi nga ni Sir Paul kanina, kasi pagdating po sa actual stocks mismo, kilala na natin yung mga companies na pinapasukan natin o pinag-i-investan natin. So ganoon po. Ayun, any comments, any suggestion, i-type po natin sa chat box. Siguro habang inihintay ko yung mga comments ninyo, no, dito sa ating comment box. Tingnan ko lang sa ating Facebook, no, kung merong nagtanong. Okay, may questions ba tayo? Technical and fundamental analysis dapat alam po natin. Ayun, shout out pala, no, sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, no. And also sa mga nag-comment kay Satami Valdez. Yeah. Kay Martin, sa mga nag-like, kay Jessie Akain, kay Lucy Cadyong, kay Flora, kay John Paul Benitez, Team Japan, yun, kay Lerma, thank you, Suelo Jess, Jeannie Francisco, salamat, at Maria Socorro Macpedran, yun, thank you. Sige, Sir Paul, siguro dumako na tayo dun sa second part. So, question ko lang muna sa inyo, no, about, do you think you're more prepared now for the launching of Metaverse, no, with the basic knowledge na shinare natin sa inyo today, and of course, yung beta testing na nangyayari ngayon, which is extended until the 28th of May, yes. And then we will, two weeks later, no, we will have the launching on the 11th of June. We will have the launching of Metaverse na, no, so maganda yung yung foundation natin, maganda yung preparation natin dahil bigyan tayo ng enough time ng company for the beta testing, no? So alam na natin more or less ang gagawin natin, no?
Although it's going to be a little different pagka talagang real pera na natin yung involved dyan, no? O yung mga virtual options natin, no? Yung virtual options po kukolektahin nyo araw-araw. Yan po yung magiging pera ninyo sa loob ng inyong metaverse pag nag-launch na po. At sa June 11, ilo-launch na rin ang C1 wallet natin, di ba Sir Paul? Correct. So, ayan po. Konting hintay na lang. Sige. Yeah, let's proceed, no? There's no big difference naman, no? Medyo may complexity lang pagdating sa cryptocurrency, pero more or less ang way to make money sa cryptocurrency is very similar to making money in stocks, no? Meron lang konting difference, okay? So, ano nga ba yung cryptocurrency, no? Kasi up to now, sabihin ko sa inyo, marami pang hindi nakakaintindi about cryptocurrency, no? Even if they've heard Bitcoin for a very long time, no, hindi pa rin nila naiintindihan what cryptocurrency is all about, no? Ang cryptocurrency po is digital or virtual currency. Pag sinabing currency, isang bagay na pwede nating gastusin, no? Pwede nating kitain, no? Parang pera lang, di ba? Pero digital, hindi nakakawakan. Pero ito digital or virtual, no? So, ang cryptocurrency po ay gumagamit ng blockchain technology, no? Mamaya, paliwanag natin what blockchain technology is. Ang cryptocurrency po is intangible, hindi natin nahawakan, no? Hindi siya isang physical na bagay, no? But it's a digital or virtual. Ngayon, ang konsepto po ng cryptocurrency, no, ay sinimulan pa ba yan way back nung mga panahon pa ng ating mga ninuno, no? Yan po ay medium of exchange for goods and services, no? Parang yung mga pera lang natin, no? Di ba, before, kung matatandaan natin in our history, nagsimula yan sa barter na tinatawag, di ba? Yung pagpapalit ng isang produkto para sa isang produkto o serbisyo, no? Way back in the Spanish times, no, di ba, yung mga ninuno natin noon, no? Yung mga spice, di ba? Pinagpapalit nila yan, binabarter nila yan, di ba? So, ganun din po, no? Produkto para sa isang produkto o serbisyo at kalaunan, no? Pera na yung ginagamit natin, kinalakihan at ginamit natin ngayon, no? Yung pera. Tapos, nagkaroon ng mga cards, di ba? Yung mga cards, tapos nagkaroon ng mga contactless na ginagamit natin. And now, the evolution of the cryptocurrency, no? Yung mga digital currency na kahit hindi na natin siya hinahawakan, hindi na natin siya tinatago sa physical wallet natin, pero nagagamit natin siya, nagagastos natin siya to purchase, no? Nagagastos natin siya to sell, di ba? Nagagastos natin siya doon sa mga gaming experience natin, no? At pwede natin siyang ipagpalit, di ba? So, yan po. Pareho din po ang konsepto ng cryptocurrency sa konsepto ng pera, sa konsepto ng barter, okay? Now, ano nga ba yung blockchain technology, no? Ito po yung technology na ginagamit sa cryptocurrency. Kung makikita nyo, mga blocks yan, ha? Kaya tinawag na block. So, yan po tinatago yung mga data, yung mga transaction, no? Na mga individual na mga transactions natin sa cryptocurrency, no? Interconnected to each other yan, no? So, it's being basically nasa iba't ibang computers po yan, okay? Decentralized po. Ibig sabihin, hindi po siya nare-regulate ng kahit sino, ng kahit anong gobyerno, hindi siya pwedeng kontrolin, no? Kaya nga madami pong mga bansa na ang gobyerno, they're trying to block, no, the growth of cryptocurrency in their particular countries kasi gusto nilang i-regulate, no? Yung cryptocurrency, hindi yan pwedeng i-regulate ng gobyerno around the world, no? So, hindi nare-regulate po yan. Tandaan din na po natin, meron ang blockchain po ay isang network ledger po yan na nandyan po, listahan din po yan ng mga transactions natin sa blockchain that is open and available to everyone. Okay? Ito lang po yung mga terms na kailangan yung tandaan pagdating sa cryptocurrency. Ngayon, ano ba yung mga popular na cryptocurrency at ano ba yung mga blockchain nila? Anong tawag doon sa mga blockchain nila? Of course, the most popular one, yung BTC, no? Na nasa Bitcoin blockchain. Nandiyan din po yung Ethereum na nasa Ethereum blockchain. Nandiyan po yung ADA or ADA na nasa Cardano blockchain. Nandiyan din po yung BNB on the Binance Smart Chain naman ang tawag dyan, di ba? Tayo, ano ba yung kilala natin, di ba? Yung IXT token natin, saan ba siya
anong blockchain ba ang nagdadala dun kay IXT natin? Ethereum. Ethereum, pwedeng Polygon blockchain, di ba? Polygon. Yes. Polygon tayo. Blockchain based tayo. Okay? So, ang crypto daw po ba ay legal? Okay? Since ang crypto po is decentralized at cannot be controlled or deregulated by decentralized po at cannot be regulated or controlled by any government around the world, it cannot hindi po siya pwedeng ipagbawal. Hindi po siya pwedeng i-regulate ng kahit sino, no? However, no, dahil nga sa pagiging controversial ng cryptocurrency, no, maraming mga gobyerno, maraming bansa na gustong pagkakitaan, no, yung cryptocurrency. Gusto nila, syempre, daming kumikita sa cryptocurrency, dapat yung gobyerno din kumita, no? So ang ginawa nila, no, kahit hindi nila pwedeng i-regulate yung cryptocurrency, ang ginawa nila, ni-regulate nila yung mga business and companies that are allowing the trade and exchange of cryptocurrency to local currency. Halimbawa, yung crypto mo, yung Bitcoin mo, gusto mo ng Encash, no? Pupunta ka saan? Pwede kay GCash, di ba? So, pwede kay Binance, for example, di ba? Pwede mong i-encash yung crypto mo, di ba? So yung mga companies na yon, like GCash or any other companies that will allow yung exchange ng Bitcoin or any other cryptocurrency into fiat or real money, yung mga companies na yon kailangan ma-regulate ng mga financial authorities ng mga government na yon. They would need to meet legal requirements and licenses in order to transact, no? So bigyan kita ng example, no, sa Pilipinas, no, they're trying to regulate everything pagdating sa cryptocurrency, di ba? Anong ginawa nila kay Binance, di ba? Pinatigil nila pati yung mga app ngayon, gusto na ring tanggalin, di ba? Or natanggal na, baka natanggal na, di ba? Pinatigil nila because they want a platform na kaya nilang i-regulate, no, which is coins.ph, di ba? Kasi controlled ng Central Bank of the Philippines yan, di ba? So, yung coins.ph, at least nare-regulate ng government natin, at the same time, magkakaroon ng profit. And I heard doon sa post ni Sir Aldo kaninang morning, nabasa ko, no, that the central government the Central Bank of the Philippines is also coming up with their own Philippine stablecoin, di ba? Di ba? So, gusto rin nila ma-involve sa cryptocurrency, pero ayaw nila ng mga external, no? Gusto nila nasa loob, kaya mamamonitor nila, ma-regulate nila, no? Pero Binance don't care, no? Binance don't care. They will just get out of the Philippines and go somewhere, no, na pwede silang mag-operate without the interference ng gobyerno natin, di ba? So, just like C1, di ba? C1, gusto tayong i-regulate ng Philippines. What did we do? We allowed ourselves to get out of the country, no, and just operate in other countries in the world, di ba? So, ganun lang po, no? Pagka tinry ng gobyerno na i-regulate yan, magkakaroon ng problema. Okay? So, legal tayo. Ibig sabihin, hindi pwede sabihin ng gobyerno ng any other country na illegal. Okay? So, bakit tayo kailangan mag-invest in cryptocurrency? Una-una, diversification, di ba? Narinig nyo na siguro yung famous line, no, na don't put your eggs in one basket, no? Put your eggs in different baskets, no? Ikalat mo yung mga investment mo, like your mutual funds, yung bonds, yung stocks, yung real estate mo, yung trust, yung mga deposits mo, yung gold mo, no? Ikalat mo in different places para pagka nag-collapse yung isa, meron ka pang ibang baskets na pwedeng dependehan, di ba? So ganun din ang cryptocurrency, no? Additional investment mo ito, di ba? Pangalawa, for profit, of course. So there is a potential high rewards pagka nag-invest ka into cryptocurrency. We've seen the growth of Bitcoin, no, from 0.001 of a dollar to mamaya papakita ko sa inyo yung history, di ba? So napaka-importante po. Ito na po yung Bitcoin profit history natin kung bakit dapat tayo ma-excite na mag-invest with cryptocurrency. Ginagawa natin yan ngayon sa IXT. Gagawin natin yan pagdating ng much awaited C1 token natin, no? Na malapit na pong i-launch, no? It's not too long to wait now. Last quarter,
malapit na in 3 months time, last quarter na yan or first quarter of next year, di ba? So tingnan natin yung bakit tayo dapat mag-look forward to, no? Ang Bitcoin na pag-uusapan natin in January 2019, hindi na tayo babalik sa 2009, no? 2016 na lang, pag tingnan natin dito, no? $380, no? $380. January 2018, $1,000 ang value ng Bitcoin. January 2021, $35,000. September 2021, umabot ng $45,000. At pagdating po ng March 2024, no, umabot po ng $65,000 ang value ng isang Bitcoin. No? Hindi ka ba ma-excite niyan? No? Pag launch ng C1 token natin, sabihin natin mababa pa. No, hindi man $380 yan, sabihin natin $1 lang yan. Pero after ilang years, yung potential for growth ng C1 token natin, especially kung ngayon pa lang, limpak-limpak na yung C1 token mo. Meron kang 100,000, 200,000, I'm sure, yung iba sa atin, si Coach Danny yata, meron niya 500,000 na C1 token, no? And others even have 1 million C1 token already. Eh kung piso lang yung C1 token na yun, edi 1 million pesos na yun, di ba? Yeah. So, we need to be excited about the future of C1 token. Maliit man yan sa simula, pero definitely, no, lalaki yung value niyan, especially with the captive market ng ating C1, no, of more than 50 million people, okay? So, we always base our excitement on history, kung nangyari ba before yan. Kung nangyari before, mangyayari ngayon yan, okay? So, ano bang mga paraan upang kumita tayo sa cryptocurrency? So, just like stocks, no? Capital appreciation, no? Bibili natin ng mura, bibenta natin ng mahal, no? Ang capital appreciation para sa mga tinatawag na hodlers na tinatawag, no? Ano ba yung hodlers? Yung hold on for dear life, di ba? Ilalagay mo lang yung pera mo doon, no? Ito para sa mga long-term investors, again, para po dun sa mga walang oras para tumutok sa merkado, no? Pagtaas at pagbaba. Ilalagay mo lang yung ano mo doon, maglagay ka lang ng pera sa Binance mo, maglagay ka ng pera sa Wirex mo or sa coins.ph mo, iwanan mo doon, no? Depende kung ano yung cryptocurrency na binili mo, no? Tataas at bababa yan, pero eventually nakakasigurado tayo na tataas at tataas din yan, di ba? So ito po para sa mga passive investors who don't have time to monitor the cryptocurrency market. Okay? So yan yung unang paraan. Pangalawa, play to earn, di ba? Play to earn. Ginagamit na yung mga cryptocurrency ngayon doon sa mga play to earn gaming platform natin, no? Nakita natin yan doon sa playing yung mga blockchain based games tulad ng Axie, yung Sandbox, no? At nung Planet IX natin. And soon, yung metaverse natin, no? Wherein players can earn in cryptocurrency. No? Sino sa inyo yung napakalaki na ng kinita sa Planet IX natin, no? In terms of IXT, no? I saw the post of Coach Eddie na dudukot muna siya ng IXT niya, no? Para pampamasahe sa Pilipinas, di ba? So nakakakuha na tayo ng profit diyan, di ba? So there are some structures then wherein managers help beginners or those who have limited knowledge on crypto to be able to play and earn. Like Coach Eddie, si Sir Anton, di ba? Yung corporate, di ba? Yung mga corporate natin. O kaya yung mga nagmamanage ng Axie, for example, di ba? Kumuha sila ng mga investors, may nagmamanage, tapos either kumita ka or nalugi ka, di ba? Depende pa rin yan doon sa stability ng game, no? Yung potential ng game to grow, no? Yung Planet IX natin, no? From the very beginning up to now, #1 Polygon blockchain-based strategy game in the world, di ba? So, very stable po yung IXT natin. Okay? So, yan po, isang paraan upang kumita, play to earn. Pangatlong paraan upang kumita, just like in stocks, trading. Ito naman para sa mga active investors, yung mga merong oras, may time, di ba? Pag may time ka, marami kang oras, makaka-monitor ka dun sa merkado, makikita mo yung pagbabat pagtaas niya, no? Mabilis ang pagkita mo dahil pwede kang mag-in and out ulit, di ba? Nakadepende sa pagbaba at pagtaas ng presyo ng cryptocurrency sa market. Staking. Ginagawa natin sa IXT natin, di ba?
Ito po yung konsepto ng pagpapahiram natin ng cryptocurrency natin para kumita ng rewards or profits, iba daily, iba monthly, iba quarterly, no? But it comes with a risk then, no? Of losing or depreciation of the value of crypto assets, no? Naramdaman din natin sa IXT yan, di ba? Nung before tumaas yung value ng IXT tapos bumaba, so naapektuhan din yung staking natin. O kaya yung volume ng mga nag-stake, di ba? So ang staking parang time deposit sa bangko, di ba? Pinahiram mo yung pera mo sa bangko, ang kabaret, meron kang konting interest sa reward, no? Pero sa time deposit, very small or at least walang risk, di ba? Kasi nandun pa rin yung pera mo, no? Pero dito sa cryptocurrency, merong kaakibat na risk dyan dahil pwede mag-depreciate yung value ng crypto assets mo. And again, you need to be emotionally ready for the volatility of the market, di ba? So yung konsepto din is recommended sa mga investors na merong knowledge in cryptocurrency, yung mga risk takers talaga, no? Yung mga naintindihan talaga nila what cryptocurrency is all about. Okay? Mining, no? Ito yung pinaka-delikado, pinaka-dangerous kumbaga. Kasi ito po proseso ng pagsasolve ng mga cryptographic equations using mga high-powered computers in exchange of cryptocurrency. At itong mga high-powered computers na to sensitive to the to climate, no, yung temperature yung room temperature kumbaga. Kaya to karamihan po dito sa mga mining computers na to, no, makikita mo lang po do sa mga malalamig na lugar like Iceland, no, mga Norway, Finland, no, yung palaging may snow, no. Doon po makikita yung mga mining companies na yan, no, yung mga mining computers na yan. Masyado po itong technical, okay? And we do not recommend this for the faint-hearted. Yung mga madaling magpanik o yung mga baka atakihin sa puso, no? May hina ang puso, kinakabahan palagi. Because this is too technical and requires advanced knowledge in cryptocurrency as it involves a very high risk. Okay? Napakalaking risk po nito. So ano nga ba yung mga risk ng cryptocurrency investment? Una, yung depreciation. As usual, di ba? Nagde-depreciate yan. Due to its volatility, parang parang pera, yung forex, di ba? Yung dollar bumababa, tumataas, bumababa, tumataas. Yung stocks tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. Ganon din po ang cryptocurrency, no? Second, risk natin yung ma-hack and losing access to your crypto wallets and accounts, no? Sino sa inyo man naka-experience na ng ganyan, no? Hindi ka man na-hack, no? Pero nawala yung ano mo, yung 12 seed phrase mo ng MetaMask mo, no? So kaya napaka-importante, no? That's how the blockchain is valuing or giving importance to the security ng mga wallet natin, ng mga digital wallet natin at digital currency, no? Dapat hindi siya ma-hack, kaya nagpo-provide sila ng mga passwords, yung mga 12 seed phrase, no? Yung hindi madaling hulaan, di ba? So importante po yan kasi yan po yung isa sa mga risk about cryptocurrency investment. Number 3, fluctuating yung transaction fees, yung gas fees, no? Pwede ngayon mababa, tapos kinabukasan, no, pagising mo napakataas na ng gas fees, hindi ka makapag-transact, no? Talo, kumbaga matatalo ka pagka nag-transact ka for that particular time. Pang-apat, no one to assist when you lose your key wallet, no? Because the technology is decentralized, no? Nawala yung phone, hindi na alam kung paano nila ibabalik yung wallet nila, no? O kaya nawala nga yung 12 seed phrase natin. Okay? So, yan po yung mga risk that is attached to investing in cryptocurrency. At ganun din po ang magiging risk natin pagka lumabas na yung C1 token. Pero, the company tried to mitigate, ang company natin yung C1, ngayon pa lang is trying to mitigate that risk, no, by only making our digital wallet, yung C1 wallet natin, available inside our dashboard, no? Hindi siya pwedeng i-download as an app, no, ng kahit sino. Only C1 affiliates and members will be able to have and access that C1 wallet through their C1 dashboard, no? So that's one way of mitigating the risk, no, pagdating po sa mga wallet natin. Okay?
Paano tayo magsisimula? Okay, malapit na po tayo matapos. Paano tayo magsisimula? Unang-una, kailangan mo mag-prepare ng email address mo. And my suggestion is, wag mong gamitin yung existing personal email address mo. Have a dedicated email address for your cryptocurrency venture or investment. No? Ako, I strongly suggest yung Proton Mail. Kasi grabe yung encryption niya, no? Grabe yung security niya. I have a separate Proton Mail email address pagdating pag sa cryptocurrency ko, no? Second, mag-prepare ka ng crypto wallet mo, digital wallet, no? We are awaiting the coming of C1 wallet, pero for the meantime na wala pa, marami naman pong mga crypto wallet na available. Merong hot wallet, merong cold wallet. Ano ba yung difference niyan? Yung cold wallet, yun po yung mga nada-download natin sa app, no? Yung mga sa Play Store nyo, sa Google Play nyo, yung mga Binance, yung mga MetaMask, no? Wirex, yan po, mga cold wallet yan. Mga hot wallet po. Sandali, nakalimutan ko na yung difference, ha? Mga hot wallet po yan, no? Ang cold wallet, ito po yung mga physical, yung na parang mobile phone din, no? Parang physical storage po siya na USB connected or iba siguro ngayon meron na lumalabas ng mga Bluetooth connected, no? Pero kailangan mo siya i-connect, no? Doon mas secured, no? Pagdating sa cold wallet, mas secured siya kasi nahawakan mo siya, pwede mo siyang itago sa vault, no? Or something. Pero ang most common talaga yung hot wallet kasi medyo expensive din yung mga cold wallet, no? So yung hot wallet natin, yung MetaMask, pwede nyo lang i-download yung app na yan. Libre po, wala kayong babayaran. All you need to do is to sign up, no? Tapos mag-provide kayo ng password nyo, tapos bibigyan kayo ng 12 seed phrase ng mga wallet na yan, no? Sundin nyo lang po yung procedure, ang importante, no? May mga security procedures po yan. So yan po kung paano tayo magsisimula pagdating sa cryptocurrency. And last, no, but not the least, just to give you tips on choosing kung ano ba yung cryptocurrency na maganda nating pag-investan, no? Of course, pagdating ng C1 token, wala nang iba, C1 token na tayo, no? Pero kung gusto mong tignan yung mga ibang cryptocurrency, no? Tignan mo yung market cap niya, tignan mo yung volume niya, no? Go to CoinGecko, go to coinmarket.com, tignan mo yung bawat cryptocurrency, makikita mo dyan yung market cap niya, no? Kung makikita mo dyan, yung Bitcoin is 573 billion, no? 291,672,961, no? Meron namang iba na maliliit lang ang market cap, no? Tapos titingnan mo naman yung volume niya, no? Yan, makikita mo yung volume, real volume niya or transaction volume niya, yung Bitcoin, napakalaki po ng yung mga volume niya, di ba? So doon po, yan po ang pagbabasihan nyo kung paano kayo pipili ng mga cryptocurrency. Okay? So diyan po nagtatapos yung training natin. If you have any more questions, again, no, yung kinandak po natin training ngayon is very basic for you to have a good foundation about cryptocurrency and stocks, and hopefully magamit nyo yan pag launch na nung ating pinakahihintay ng mga produkto na C1 token at Metaverse. Ito po muli si Paul de Guzman, nagsasabing daig ng maaga pang masipag. Maraming salamat po. Ayun, grabe, no? Maraming salamat, Sir Paul, no? Talagang very informative yung iyong ibinigay sa amin, ano, sa ating lahat, no? Natuto po ba kayo? Type 1 nga po kung natuto kayo o meron kayong naintindihan o nakatulong ba ito sa inyo? Type 1 nga po, no? At pasalamatan din natin si Sir Paul, no? Ayun, natuto daw si Ma'am Gloria, si Sir Aldo, no? May natutunan sila Joy. Thank you.